Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang dagig may init nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagalit na ang taong bayan at sumisigaw ng people's power. Gayahin na natin ang ginawa nila sa ibang bansa, lalong-lalo na nga sa Nepal, na talagang pinatalsik ang mga korap na mga opisyales at talagang pinarusahan. Dito nga natin makikita nang nakita nga nila ang katapangan ng ibang bansa ay talagang maraming netizen, maraming kabataan ang talagang nag-uudyok na talagang gayahin na at patalsikin ang mga korap na mga opisyalas. Dito nga natin makikita na talagang nag-umpisa na nga sa bansang Pilipinas. Kaya naman mas lalong natatakot ang mga korap na mga opisyalis na ito. Ngunit banat ng matataas na opisyalis na hindi nila kaya ito dahil walang mga bayag ang tao sa bansang Pilipinas at takot sila sa kapangyarihan. Dito nga natin makikita na talagang hinahamon na rin ng mga pulpolitiko ang taong bayan na hindi nga raw nila kaya mag-people's power at talagang mag-udyok na patalsigin ang mga korap na mga opisyales. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano sa palagay ninyo ang dapat gawin, just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin sa susunod na video. Panoorin natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So breaking news, si Chloe Torres ng Den Haag. I love you palaga. I'll see you. Hope to see you very soon. Okay. So mga kababayan, mag-cheers muna tayo kasi today is a purple day for me. Ayan. Alright. Cheers. Lahat yan purple. Pati ang ating, lahat purple. Of course, blooming tayo today dahil talagang tuloy-tuloy ng ating pag-aalindog. Nag-V-shape na. Bumabalik ng aking alindog sa pagiging V-shape. Okay? Now, breaking news, ipakita lang natin mga kababayan, itong balita ng bilyonaryo. Actually, chinek ko yung email ko, no, kung may update ako. So, wala pa akong update tungkol dito kasi wala pang actual report. Pero basahin muna natin ang headline. LA Police Initial Report, Tantoco took Pulburon and si Mary Jane bago siya na wala ng buhay. Ano ang magiging impact nito sa gobyerno ni Bangag? Marami tayong pag-uusapan. Rustan's heir Paulo Tantoco took Pulburon and Mary Jane before his death, according to preliminary police report by the Los Angeles Police. Based on the official report obtained by Billionario.com. Sana pinost ng Billionario, no? But anyway, sabi dito, Paulo and his wife, Deputy Social Secretary, Presidential ito Deputy Social Secretary for the President, Dina Arroyo, had been in the U.S. since early March to visit family. They checked into the Beverly Hills Hilton Hotel on March 3, where, according to Dina, the couple had been using pulburon, the kana-kana and alcohol. Ngayon, mga kababayan, on March 8, Dina said Paulo used pulburon at around 2 a.m. Then kana-kana around 3 or 4 a.m. to help him sleep. She believes he woke up around 11 a.m. and had gone into the bathroom. Dina, told investigators she cannot confirm or deny, whether he used again while in the bathroom. Grabe. So, ibig sabihin, addictus benedictus. At tama talaga ang sinabi sa akin ng, ng kanilang kakilala sa Den Haag, doon sa Netherlands. Reliable naman yun si Palangga, in fairness. When Paulo came out, he looked pale and sweaty. He said he didn't feel well. Ayan. Moments later, he collapsed in front of her. Then, she called the hotel front desk for help, where the staff tried to revive him, followed by police and paramedics. Despite being given Narcan and CPR, Paulo was declared
dead at 12:05 p.m. March 8 yan. There was reported recent DUs. Toxicology testing shows the presence of C metabolites. The stimulant C can cause adverse cardiovascular, central nervous system, and metabolic effects, leading to death. Given the circumstance and family history, there is a probable atherosclerotic cardiovascular disease. Na-explain na natin yan sa mga nakaraang video natin, due to pulburon use. Manner of death is an accident, according to the summary and opinion narrative signed by the LA County Medical Examiner on July 9. Diba? Naipakita niyo yan. Available yan sa website. The police also found several plastic baggies with an unknown white powder in the nightstand drawer. On top of the nightstand, they found a small round canister with half an unknown blue pill, 2 halves of unknown white pills, and a red gummy substance. My God, kompletos ricados, mga hitad, ang kanilang paraphernalias. Now, here we go. Nasa na ang alindog ko. Okay? So yan po ay report ng bilyonaryo. Diba? Nabasa nyo naman, nakita nyo naman na ito ay galing mismo sa LAPD, Beverly Hills Police District. But the problem now ay wala pang nailalabas. Reliable naman yung bilyonaryo. Wala pang nailalabas talaga na official document. Dapat yan may naka-attach na formal document katulad nung sinend sa atin sa email ng Beverly Hills Police District. Ngayon, mga kababayan, so kung umamin si Dina Arroyo na sila pala dalawa ay magka-jamming, so balikan muna natin nung March 8, nung pinaputok namin. Pinaputok ko at ni Dean Chase, shout out kay Dean kung nanonood siya, na talagang merong nategi. Okay? Nategi si Paolo dahil sa pulburon. Kasi noon, sinasabi sa atin, nung hindi pa ito lumalabas yung mga police report na ito, ang sinasabi ko pa lang, nung March 10, time dito sa Los Angeles ay yun nga ayon sa ating puting ahas na namatay nga si Paulo Tantoco dahil sa paggamit ng pulburon. So binato tayo ng mga bangag, binato tayo ng Malacanang, ng NBI na si Maharlika ay nagpapakalat ng fake news at nililink lamang si First Lady Liza Tanas Bangag. Ulitin natin mga kababayan, hindi pwedeng iwala sa picture si Liza Tanas dahil siya ang nag-appoint kay Dina Arroyo Tantoco, okay, bilang isang Deputy Social Secretary for the President. Okay? Ngayon, sino ang fake news ngayon? Ulitin po natin para maintindihan niyo, binitbit ni Liza Tanas Marcos si Dina Arroyo Tantoco dahil nga siya ay appointee ni Bangag, di ba? Bilang isang Deputy Social Secretary ng Presidente. At pinaliwanag na natin sa nakaraang video, si Paulo Tantoco ay nakikinabang bilang what? Ang sabi ko nga dito sa inyo, derivative privilege. Meaning, mga kababayan, kung ano ang pribilehiyo bilang isang appointee ng Pangulo ni Bangag na si Dina Arroyo ay napapakinabangan or na-enjoy yung pribilehiyong yon or perks ni Paulo Tantoco. Kaya hindi po pwede, ulit-ulitin natin, hindi pwede itong sabihin na ito ay private matter na hindi dapat natin pinag-uusapan. Maling-mali dahil kailangan may managot dito. Dahil sinabi ko nga sa inyo, kung appointee siya ni Marcos Jr., which is appointee nga siya, at inamin, based sa report na bilyonaryo, na sila pala, even, before, ay talagang gumagamit sila ng pulburon. Meron pa ba kayong tiwala dito sa Bangag Jr. na ito? Tandaan ninyo, magsusona naman si Bangag. Ito rin yung panahon na in-expose ko sa inyo ang video na pulburon na sumisingot si Bangag na millions of Filipinos ang nakakita nun at pina-authenticate ko pa yon. So legitimate. And now, eto na. Balikan po natin na yung PDEA leaks na sinabi ni Agent Morales, 'di ba, doon sa Senado na talagang si Bangag ay dapat i-raid nila doon sa bahay ni Maricel Soriano habang sila ay sumisinghot.
Then lumabas nga si Cathy Binag na sinasabi niya ang mga nakapaligid kay Bangag. Si Lisa Tanas ay inalok siya, di ba? Ang sabi, do you want? Then si Marcos Jr. ay may pagkakataon na nakita niya na dumudugo na lang ang mga ilong nila, kasama syempre yung kanyang ex at iba pa, kasama si Anton Lagdameo, na asawa naman, di ba, ni Don Solweta yan, di ba? Sinabi yan ni Cathy. So meaning ang circle talaga nila ay tumitira ng pulburon based doon sa mga statement ni Agent Morales at statement din ni Cathy Binag. Kaya kami lumabas, ako, kaya, well, ako naman talaga na-expose, and then here's Dean Chase na talagang masusi naman talaga at masusi or not masusi, masugid or very active siya. Talagang consistent yung kanyang pagtutok dito sa pulburon test na ito. So ano yung impact dito mga kababayan? Dahil inamin na mismo based doon sa report ng bilyonaryo na tumitira pala sila ng pulburon. So meaning mga kababayan, kung siya i-appointee ni Marcos Jr. at siya ay nagtatrabaho sa Office of the President, so tama yung ating puting ahas na tumitira sila sa loob ng Malacanang na yan ay what? Panggobyerno. 'Di ba? Panggobyernong institusyon na sila dapat ay hindi gumagamit ng pulburon kasi nga hawak nila ang pondo ng bayan. Ano pa yung tawag dito? Ano pa ang integridad na meron ng gobyernong Bangag na ito yun na nakipag meeting dito sa Amerika, pero alam naman ng ni President Trump at ng gobyerno ng Amerika na ang dinidil nila na presidente ng Pilipinas ay isang addictus benedictus. Huwag niyo pong kalimutan, presidential appointee si Dina Arroyo Tantoco. So malinaw na, based nga dyan sa nakuhang report, according to bilyonaryo, na sila ay gumagamit ng illegal na pulburon. So hindi lang sinisira ni Dina Tantoco ang sarili niya, ang kanyang kredibilidad, mismo ang pangkalahatang gobyerno. Makikita mo na ang circle nila, then Scorpion, thank you, na ang circle nila ay talagang addictus benedictus. No wonder na ako ay may 7 warrant of arrest. Merong 4 na kaso, 1 is dismissed with prejudice, at mayroong assassins. May gusto akong ipapatay o ipagurgur ng gobyernong ito dahil ako at si Pangulong Duterte ang pasimuno sa pag-expose ng pagiging addictus ni Bangag Jr. Ako ang nag-expose ng video at now eto na nga, 'di ba? Vindicated na nga ang lahat ng nag-expose dito sa pagiging bangag ng gobyernong ito. 'Di ba? May mukha pa ba silang ihaharap? Meron. Kasi makakapal ang mukha ng bangag na gobyernong ito. Nakitang-kita nyo naman, mga palangga, na ito ay malinaw na paglabag sa batas. Kung ang ordinaryong Pilipino ang tambay sa kanto katulad mo, 'di ba? Mahulihan ka lang ng maliit na pulbos o isang sachet, kulong ka, 'di ba? Pero itong appointee, 'di ba nga, hahayaan nyo lang? Hayaan nyo magtuloy-tuloy ito hanggang 2028? Hindi nga sinibak ni Bangag eh. Kaya ngayon, naintindihan nyo na kung bakit ni isang tuldok walang sympathy message o condolences itong si Bangag at si Lisa Tanas. Di ba? Magkakasama sila kasi iniiwasan nila ito na malaman ninyo. Ngayon, napakalinaw na pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na sila ay talagang pulboronic. Papayag ba kayo ng isang tambay na nalulong sa masamang bisyo ay ikukulong? Pero si Bangag Jr., kasama niya mismo ang kanyang Deputy Social Secretary na sila ay nagsisesyon dyan sa Malacanang at dinala nila dito ang kanilang kajotahan, ang ka-addictus benedictus sa Beverly Hills. Diba? Kaya divine intervention, nabawian ng buhay ang kanyang asawa at nalaman ngayon ng taong bayan na kontaminado o may pulburon effects ang kanyang system. So ano pa inaantay ninyo? Yung mga polis, yung mga sundalo, mga pukin ang ina ninyo. Kita ninyo ang ginagwardyahan ninyo, ang sinisilbihan ninyo. Kasama yan sa binabantayan nyo dyan sa Office of the President, si Dina Arroyo Tantoco. Aminado siyang addictus benedictus siya. Imagine ang pera ng bayan, binabayad sa PSG, na binabantayan, sinisecure ang isang addictus benedictus na presidente at ang kanyang mga appointees.
So papayag na lang ba ang mamamayang Pilipino na ganun-ganun na lang? So hypocrisy, double standard at lahat na ng kadyutahan, mga kababayan, ang ginagawa ng gobyernong ito. Pinapakulong ang inyong mga kamag-anak kapag nahulihan ng isang sasyo o isang butil dyan ng mga pulis, pero sa Malacanang, nagpa-party sila. Nagpupulburon party sila. Saan na yung mga dramatization ng gobyernong ito? PIDEA, PNP, NBI, nagbidabidahan sila doon. Hulihin namin yung mga smuggling, chuchuchucho. Nagkamali ba ako? Sino ang smuggler ng pulburon? Nagkamali ba si Marlica? Diba? Na-absuelto yung who's that? Yung si remember Mark Anthony Say. Excuse me. Dali lang. Yung nahulihan na si Mark Anthony Sayarot, nakasama ni Marcos Jr. nung una-unang travel niya sa New York. Diba? Na-absuelto yan? Yan ay kasabwat doon sa nag-transport ng kung di ako nagkakamali, 1.8 tons na pulburon sa Australia. Naalala niyo yon? Tapos na-absuelto bigla. So alam niyo na talagang walang batas sa Pilipinas at pagkakampi nila ay pwede talagang ma-absuelto. Now what? Asa na ang PIDEA? Nasa na ang PNP? Di ba? Anong mga kadyutahan na lalabanan nyo ang pulburon? Hindi nyo gagayahin ang ginawa ni Pangulong Duterte na talagang pinaguhuli at nirehab yung mga nalulung sa masamang bisyo dahil sinabi ninyo dapat hindi bloody. Bakit nila sinabi ni Bangag yan? Hindi bloody yung approach sa pag-solve ng mga addictus benedictus. Kasi ayaw nilang saktan yung kapwa nilang addictus. Ayaw nilang hulihin dahil mismo in-appoint nila nandyan sa loob ng Malacanang. Sana malinaw yan sa mga kapulisan at mga sundalong mga supot na ayaw kayo ipagtanggol, mga kababayan. Hindi na dapat kayo nagtitiwala sa gobyerno ni Marcos dahil dito ni Bangag Jr. dahil kitang-kita ninyo na talagang sila ay mga addictus benedictus. Dapat imbestigahan yan si Dina Arroyo at dapat yan tanggalin na kaagad ni Marcos. Kung si Marcos sa si Lisa Satanas ay matino. The moment, dahil alam naman nila yung nangyari dahil kasama ni Lisa tatanggalin niya kaagad si Dina Arroyo dahil nga umamin na siya ay nag-addictus benedictus. Pero bakit, charge natin, pero bakit ayaw tanggalin yan? Eh magkakasabwat sila sa pag-addict. Ba't nga naman tatanggalin yan? Pero kayo mga maliliit na mga mamamayan na nalulung sa masamang bisyo ay kulong agad. Di ba? Kulong kayo kaagad. Dapat tinanggal niya noon pa, nung March 8, nung namatay, di ba, ang asawa ni Dina Arroyo at alam exactly ni Lisa ang nangyari dahil nga pareho silang addictus. Tanggal na dapat yan. Dito pa sa Amerika, di ba? Harap-harapan na sila ay what? Ano? Dapat nga mailabas pa kung sino nga yung talagang mga nakapaligid nila, nakapaligid sa kanila bago sila matay, di ba? I don't know. Accurate lahat yan. For sure, marami pa tayong makukuha information. Mga kababayan, bakit walang paliwanag si Bangag? Kumusta na si Clarissa Taratara, si Claire Castro, Clarissa Castro. Puro sinasabi niya tayo ang fake news. Ngayon, umamin na. Si Dina Tantoco, umamin din yung nanay na tumitira talaga yung kanilang anak. At umamin ang asawa na silang dalawa ay tumitira. Ano gagawin nyo? Papayagan nyo na lang ba na ang inyong mga namumuno sa inyo, yung mga ina-appoint ni Bangag at yung mga tao sa Malacanang ay mga addictus? Ay, buwak ka ng ina. Mabubulok kayo sa kahirapan at magiging addict na ang inyong mga pamilya sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na buwan, sa sumunod na taon, kung hahayaan nyong si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Paulit-ulit natin, kaya nga hinahamon natin sila, di ba? Ilabas nyo ang manifesto sa eroplano, ilabas nyo ang resibo kung sino ang nagbayad sa hotel, Beverly Hilton Hotel. March 3 pa sila nandoon. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilan yun? Sabihin mo na lang kung 1,000 per $1,000 per night yung kanilang room. That's $6,000. Ilan sila? Ilan ang nag-check-in sa Beverly Hills
Beverly Hilton. Ilan ang nag-check-in sa Waldorf? Kasi hiwa-hiwalayan sila. Ilan ang nag-check-in sa The Beverly Hills Peninsula Hotel? Di ba pinuntahan ko lahat yan? Nag-social climbing 101 tayo dito. Dapat imbestigahan ng PNP, ng PDEA, ng NBI ang lahat ng kasama sa entourage ni Liz Satanas kung sino ang mga addictos doon. Pero gagawin ba nila yan? Hindi nila gagawin yan, mga palangga. Kung sila ay kung matino ang ating gobyerno at kunwari na naman, walang kinalaman si Marcos Jr. dahil kunyari wala siyang kinalaman sa nangyari talaga kay Dina Tantoco at kay Paulo na wala siyang kinalamang addictos, yun ay tinanggal niya kaagad nung the moment na nalaman niya. At mga kababayan, mag-open ka agad ng investigation, i-activate lahat ni Marcos Jr., NBI, PNP, investigahan nyo to kasi nakakasira to sa aking liderato, chuchu-chuchu. Pero hindi niya gagawin. Kasi alam niya, nakaklase niya sa pulburon. Dapat ikulong yung mga putang inang ito lahat dahil sila ay addictus benedictus. Pondo po ng gobyerno ang ginamit nila. Pera ng bayan habang kayo ngayon ay binabaha. Ilan ang namatay, ilan na naman ang displaced every year. Bawat tag-ulan, kayo ay kinakabahan, inaanod ng baha ang inyong mga kagamitan. Pag minalas, namamatay ang inyong mga kamag-anak, nawawash out ang inyong bahay. May flood control naman, di ba? 5,500 flood control project. Di ba? Hangin lang pala. Last year, and now binabaha na naman kayo. Then paulit-ulit na lang tinatanggap ng taong bayan na okay lang ba sa inyong ganyan? Then pinamumunuan kayo ng addictus benedictus na si Marcos Jr. Ayaw niyong kumilos, tatanggapin niyo na lang na every year babahain kayo, kakabahan kayo, anurin ang inyong mga gamit, ang inyong mga pictures, ang inyong mga dokumento, mababasa lahat. O sabi ko, ang kamalasan, maaanod ang inyong mga mahal sa buhay. Kasi pinapayagan nyo na ganitong binabalahura ang pera ninyo, mga kababayan. Ulit-ulitin natin, appointee ni Bangag Jr., si Dina Arroyo Tantoco na umamin na hindi lang po pulburon ang tinira nila, kundi pinaghalo pa ang MJ at ang may mga tableta pa, di ba? May mga blue pill pa at mayroon pang alak. Kaya hindi talaga kinayan ng system niya dahil sangkatutak pala ang kanilang ginamit. Parang ano tawag dyan? Salad. Pulburon salad or, pulburonic salad ang tawag dyan. Iba-ibang klase. May pill, may pangsinghot, may ringgilya, may syringe pa and everything, di ba? Doon sa report ni Dean Chase na inulat sa inyo. Meron sila talaga yari sila dito sa Amerika. Meron silang umamin, based nga sa report ng bilyonaryo, umamin ang appointee ni Bangag. At marami pa yung lalabas. Meron po sila ditong pananagutan sa batas ng Amerika at dapat sa batas ng Pilipinas, pero hindi yan pananagutin ni Bangag dahil nga kaklase nila. Walang official statement. Ang Bangag, puro tahimik kasi alam niya na magkaklase sila, sabay sila dyan sumisingot. Kaya nga, di ba, may pagkakataon nung araw ng kagitingan, nung 2023, was it 2023, di ba? Na may nahuling powdery substance dito si Bangag habang may seremonya ang ginawa ng AFP, ng kanyang PSG, inabutan na lamang ng panyo si Bangag at pinunasan ang kanyang pulburon dito sa kanyang nguso. Pero okay pa rin din sa inyo, di ba? Ayaw nyo talagang kumilos. Gusto nyong bahain kayo every year. Gusto nyong nakawin na lang na nakawin ni Liz Satanas ang pera ninyo. Ang mga kronis, ang lahat ng mga buwaka ng inang politiko. Merong obligasyon kayo lahat, mamamayang Pilipino, na magsalita, lumabas sa kalsada para inyong protektahan ang inyong mga anak dito sa mga appointees at mismo kay Liz Satanas na kidnapper, smuggler, addictus benedictus dahil binababoy nila kayong lahat
dyan sa Pilipinas at lahat ng OFW at lahat ng Pilipino sa sulok saang sulok man ng mundo. Imagine nyo, itinago nila sa inyo, March pa ito, kailangan pa nilang magsalita. Kung hindi inilabas ng Coroner's Office, ng Beverly Hills Police, ang kanilang investigation. So kung walang investigation, hindi sila aamin. Kaya nga sa Pilipinas, lahat ng mga kasabwat nila, pinagtatakpan nila. Nasaan ang DOJ now? Si Remulla, Jutang Ginemesca. Hindi ba dapat pananagutin mo ito, mag-imbestiga ka? Di ba? Department of Justice eh. Hindi ba dapat imbestigahan nyo lahat ang kasama ni Liz Satanas doon sa Antorradja yon? Ulit-ulitin natin kung saan galing ang pulburon, ang Mary Jane, ang mga pills, paano nila nailusot papuntang Amerika? Nilusot ba nila galing ng Pilipinas o binili na nila dito sa Beverly Hills? Or may contact sila dito? Ni isang kongresista, ni isang senador. Although si Bato, I think, nagsalta about it. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan to. Si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, nakasama sa party. Bago namatay, ni isang word wala. Dapat magpaliwanag ang lahat ng ito, lahat ng itong mga ano na ito, lahat ng mga kasabwat na mga kasama doon, mga kababayan. Pera nyo to. Di ba? Alamin nyo, ang pinangdroga ba nila ay pera ng bayan. Definitely, pera ninyo ang binayad sa Beverly Hills Hotel o Beverly Hilton Hotel. Pera nyo yun, mga palangga. Dapat meron silang, managot sila sa batas dyan sa Pilipinas at batas sa Amerika. Pero again, hindi nga mapapanagot yan kung lahat ang mga politikong kasama dito, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, si Frasco, at iba pang mga artista doon, dapat imbestigahan din lahat yun. Dahil nga ang pinag-uusapan natin dito ay pulburon. Bawal na bawal ang pulburon sa buong mundo na magpuslit ka o gumamit ka. Umamin na ang nanay, umamin na si Dina Tantoco. Nilabas na ang toxicology test. Andyan na ang Beverly Hills Police. Ano pa ang gusto ng mamayang Pilipino? Tatanggapin nyo pa rin ba ang inyong presidenteng adik na si Marcos Jr. at ang asawa niyang kidnapper na, adiktos pa, smuggler pa? Sapat na po ang ebidensya na sinasabi ng Beverly Hills Police based on that report ng bilyonaryo and ang report ng Coroner's Office para imbestigahan at maparusahan ang lahat ng mga adiktos dito ay dyan sa Pilipinas at yung mga kasama dito sa Beverly Hills Police. Imagine nyo, Deputy Social Secretary ni Bangag Jr. Hindi tinanggal. Nanahimik ang bangag na administrasyon. Sabi na kahit ni isang tuldok, patuloy na sumusweldo sa pera ng bayan. Si Dina Tantoco, patuloy niyang ini-enjoy